Good evening everyone. So I am Altena Belaro. So yung scripture po na shinare ni Pastor Russell today is all about Deuteronomy 8 verse 10. So una doon ay in-explain niya doon yung difference between the physical bread and the spiritual bread. So usually kasi ang tao, ang gusto lang din ang kainin is basically the physical bread, yung usual nga daw, sabi ni Pastor Russell na nabibili sa palengke, yung nakakain natin kahit saan, kung saan natin nabibili, pero hindi natin na-feed yung sarili natin with our spiritual bread. So, ano nga ba yung spiritual bread? So, ito yung laman para sa pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kumbaga, hindi tayo mabubusog lang sa physical na pangangatawan, kundi mabubusog rin tayo sa ating spiritual life. So, ano nga ba yun? Paano nga ba natin mapapakain yung sarili natin ng spiritual bread? So, meron tayong mga way. Isa doon yung pagbabasa natin ng Biblia, pagpe-praise and worship natin sa Panginoon, at of course, pagkakaroon natin ng intimate relationship with our Lord God. So, paano nga ba natin ma-maintain yun? So, of course, sabi nga sa application is, yung goodness ng Panginoon is patuloy lang natin na sundin, i-observe natin at kasi syempre hindi naman tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi tayo kapagpala-pala. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng maraming blessing kung hindi niya tayo mahal, at hindi niya tayo bibigyan ng marami pang blessing sa life kung hindi niya rin tayo inaalagaan. So, bakit nga ba natin natatanggap yung mga pagpapalang yan? Kahit na despite sa mga kasalanan na nagagawa natin sa buhay. Of course, we all know na mahal tayo ng Panginoon, nagkakasala tayo. Sa panahon nagkakasala tayo o gumagawa tayo ng mabuti. So, sabi nga ng Panginoon, hindi pa tayo pinapanganak pero pinili niya na tayo. So, grabe no, napaka-precious ng Father God natin kasi siya mismo yung pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. So, sino nga ba tayo para hindi natin tanggapin ang Panginoon sa buhay natin? So, kung pinagpapala tayo ng Panginoon, syempre, mas 10 times na pagpapala rin sa buhay natin na minamahal tayo ng Lord at ibinabalik na sa atin lahat ng deserve natin, at of course, yung mga bagay na hindi makakalugod sa Kanya ay much better na iiwasan natin gawin. Kasi yun yung nagiging way para mapalayo tayo sa Panginoon at mapunta tayo sa ibang path na hindi gusto ng Panginoon para sa atin. So, kaya nga nasabi ko, patuloy tayong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi man agaran, hindi naman kasi lahat ng bagay sa minamadali natin. Hindi naman nga na, sabi nga sa church na umaattend ka ng church is parang nakakilala ka na sa Panginoon. Kilala mo siya sa pangalan pero wala kang relasyon sa Kanya. So that's why meron tayong process. So isa to sa mga proseso upang mas mapalapit tayo sa Panginoon. Yung pagbabasa ng Biblia at panonood ng mga Bible verses, pakikinig ng mga worship songs, at pagka-attend ng mga Sunday service. So, isa to sa mga bagay na nagiging way para magkaroon tayo ng maganda at mahabang relasyon sa Panginoon. So, once again, Happy New Year to everyone, at sana, kaya nang sabi, huwag natin i-feed yung sarili natin just in physical bread, but also in spiritual bread. Thank you everyone. Bye!